Gusto ko silang tingnan, pero ayokong alagaan, bulong niya sa sarili. Ayos din. Habang pinag-aagawan ng mga bata ang pagkain sa gitna, walang sino mang gustong magpatalo. Sakin yan. Hindi, sakin. Lahat ng to, akin lang. Napailing si Gahang. Lumapit siya sa yaya. Aalis muna ako. Medyo matatagalan, pero magdadala ako ng pasalubong. Tumango ang yaya na mukhang wrestler, pero hindi napigil ang magsingit ng hirit. Kung magdadala ka ng regalo, puting pilak na ang pinakamainam. Hindi pa tapos ang yaya ay humabol pa ito, bulong niya, pera, bigyan mo ko ng pera. Napakamot si Gahang, pero ngumiti na lang. Oo naman, bibigyan ko kayo ng bonus para sa mga araw na wala ako. Sabay sabat ng yaya, tinuturo ang mga bata, gusto mo pa ng dagdag. Bigla na lang nagbago ng tinig ng yaya dahil sa pera. Sa harap ng gusaling tinatawag na Intelligent Dragon Pavilion. Tahimik ang paligid, sa loob nito makikita ang pagguhit ng isang dragon, detalyado, parang buhay. Sa loob ng pavilion, tahimik na nakaupo si Jihakdo sa gitna ng tambak na dokumento, habang abala sa kanyang pagguhit. Samantala hindi mapakali ang alagad niya, kaya nagtanong ito sa kanya, talaga bang ayos lang to? Palagi mo na lang tinatanong yan, sabi ni Jihakdo, hindi na nag-aksaya ng tingin. Napayuko ang alagad, pasensya na po, pero kahit paulit-ulit ang tanong, pareho pa rin ang sagot. At sa bawat tanong mo, pareho rin ang sagot ko, tugon ni Jihakdo habang mahinang pinisil ang hawak na panulat. Magiging maayos ang lahat, lalo na sa misyon na to. Ngunit may alinlangan pa rin ang alagad niya. Pero, ang lugar na yun, bulong niya, may halong kaba sa tinig. Ngumiti si Jihakdo, tila ba alam na niya ang laman ng iniisip ng lalaki. Diyan nga tayo panatag, may kakaiba sa lugar na yun, hindi ba? Tamang-tama para sa isang tulad niya. Sa loob-loob ng alagad, ramdam niya kung gaano kalalakas ang mga naruroon. Sa dami ng naiisip niyang posibilidad, napaisip siya kung masyado lang ba siyang nag-alala. Naiintindihan ko, sabi ni Jihakdo, kaya nga tayo nagpadala ng karagdagang puwersa mula pa noong umpisa. Tumango ang alagad. Naipwesto ko na ang mga mandirigma malapit sa lugar. At ang ikatlong dibisyon ng Thousand Dragon Battalion, nakaabang din sa loob ng 200 kilometro. Mainam, tugon ni Jihakdo. Pero ang ibang ipinapagawa ko sa iyo, may progreso na ba? Napayuko ang alagad. Pasensya na po, madaling nahanap ang records ng pagiging daerang mandirigma ni Gahang, kaya inakala kong magiging mabilis. Pero, wala ka nang nahanap pa roon, kahit anong detalye, paaralan, pinanggalingan. Wala talaga, pero patuloy naming hahanapin. Sigurado kaming may mahuhukay pa. Hindi na ito ikinabahala ni Jihakdo. Hindi mo na kailangang pilitin. Sa tingin ko, hindi nagsisinungaling ang lalaking yun. Napaisip ang alagad. Pero paano? Paano hindi natin alam kahit anong paaralan niya? Tumawa si Jihakdo ng bahagya. Nandun na siya ngayon, hindi ba? Maraming kakaibang tao sa mundong to. Isa lang siya sa kanila. Isang makapangyarihang mandirigma, pero dala niya ang maraming tanong. Sa kabila ng lakas niya, tila misteryo pa rin ang kanyang buong pagkatao. Ngunit para kay Jihakdo, may kabutihan din ang lahat ng ito. Mas madali para sa atin ang trabaho, bulong niya habang pinapaikot ang brush sa kamay. At least, alam nating madali na lang ang trabaho para sa atin. Tumingin siya sa harap, sa papel kung saan iginuhit ang isang makapangyarihang dragon, simbolo ng kapangyarihan at katiyakan. Walang dapat ipag-alala. Kung may taong dapat niyang ipadala, yun ay si Gahang. Lumipat ang eksena. Isang malakas na boses ang sumunod na umalangaw-ngaw. Isang dambuhalang nilalang na may puting buhok, matinding katawan, at isang matinding presensya na kayang punuin ang buong bulwagan. Si Sup Daeho, mayor ng Immortal Village. Pero ang unang reaksyon ni Gahang, hindi respeto, kundi gulat. Yan ba yung mayor? Mukha siyang tambay na siga sa kanto. At wala rin siyang pasensya. Pumunta ka rito mag-isa, tapos hinihingi mo agad yan. Anong akala mo sakin? Tahimik na umupo si Gahang sa gitna ng bakuran. Wala siyang gaanong drama, diretso lang, kung yan ang sabi sa papel, edi sige. Simple't diretso, pero alam mong may mabigat na kasunod. Habang naririnig ang sigaw ng isang matandang lalaking halatang di natuwa sa sitwasyon. Ano, sira ulo ka ba? Nilingan siya ng matanda, halatang nagngingit-ngit sa galit. Pero si Gahang, kalmado lang. Tahimik, pero iniisip na rin niya kung bakit nga ba siya andito. Akala ko kukuha lang ako ng isang bagay. Napakunot-nuo ang matanda. Ano bang iniisip ng mga yun? Hindi naman ako makakatanggi, pero parang sobra na yata to. Galit na ang matanda, halos pumutok na ang ugat sa leeg. Isang tao lang ang pinadala nila. Ni kahit anong bansa, hindi gaganyanin ang isang organisasyon. Si Gahang, kahit medyo nababanes na, pilit pa ring kalmado. Mukhang may mali sa trabaho na to.
Anong klaseng misyon na naman tong binigay ng boss ko? Sa dulo ng eksena, hinarap niya ang matanda. Hindi siya nananakot, pero klaro ang paninindigan niya. Kung ayaw mong ibigay, edi wag. Ginagawa ko lang ang inuutos sakin. Napasimangot ang matandang pinuno, halatang nawalan na ng pasensya. Sa tono niya, alam mong hindi na siya makikipag-usap ng maayos. Oh, edi sige, sabi niya, sabay tayo. Bakit hindi mo nalang kunin yun, pagkatapos mong pabagsakin silang lahat? Biglang humakbang palapit ang buong grupo ng dambuhalang mandirigma, malalaki ang katawan, galit ang itsura, at parang sabiklapain ang kanilang biktima. Napalibutan agad si Nogahang. Tumitig lang si Gahang, walang takot, pero halatang hindi niya rin ini-expect na ganito karami ang kakaharapin niya. Ganun, napaisip siya, kaya kukunin ko lang ang kailangan ko, pagkatapos ko silang bugbugin. Saglit siyang natahimik. Tiningnan niya ang paligid, puro malahalimaw ang katawan ng mga to, pero hindi siya umatras. Ngumiti lang siya ng bahagya, tapos mahinang buntong hininga. Sparring lang pala ang kailangan. Sa isang iglap, boom, sabay-sabay umatake ang mga wrestler kay Gahang, at parang may lindol sa bawat atake nila. Ngunit gayon paman ay hindi ito ininda ni Nogahang. Walang ka-effort-effort. Sa totoo lang, hindi naman talaga mahirap. Walang kamalay-malay ay may tinamaan na sa kanila. Isang mabilis na sapak ang tumama sa lalaki, kaya nagulantang ang mga kasama nito, at nasundan pa ito, isa-isa silang nakatikim kay Gahang. Ang mga lalaki sa paligid, nagsimula ng lumipad. Sa bawat suntok ni Nogahang, nagsisitol-sikan ang mga lalaking dambuhala. Parang mga bowling pin na tinamaan ng strike, wala ni isa ang nakaiwas. Ang iba, tinamaan sa ulo, bagsak. Yung iba pa, tinadyakan sa sikmura, bagsak din. Sa gitna ng kaguluhan, si Gahang kalmado lang. Halos parang nagsa-stretching lang siya bago matulog. Hindi mo aakalaing real fight to. Para lang siyang nag-e-ensayo. At kahit pa ang dami ng umatake, wala ni isa ang nakapalag sa kanya. Isa-isang bumagsak ang mga halimaw, pero sa paningin ni Gahang. Mga tambay lang naman to sa kanto eh. Hindi man lang kumurap ang dambuhalang pinuno sa harap niya. Pare-pareho silang matitigas ang katawan, halatang sanay sa gulo, pero sa likod ng mga iyon, ang leader, halatang walang plano kundi mapang-anga dahil sa labis na pagkagulat. Kaya agad niyang inutusan na kumilos ang iba pa niyang mga tauhan na sumugod. Sa isang iglap, bago pa man makaporma ang mga kalaban, nagwawala na si Nogahang. Walang pasintabi, isang mabilis na pag-atake. Ang una, lumipad pa atros. Ang sumunod, hindi man lang nakasigaw. Nagkagulo ang espasyo, hindi makasabay ang mata sa bilis ng pangyayari. 3, 4, 5, lahat, sabay-sabay na umatake, pero parang mga puppet na pinapaikot lang ni Gahang. At sa gitna ng kaguluhan, isang simpleng hakbang niya, sapat na para matamba ang matitikas. Si Nogahang, hindi ito pangkaraniwang tao. Isa siyang bangungot na bumangon para durugan ang sinumang lalapit. Sa bawat galaw ni Gahang, lalo lang lumalalim ang takot sa mga mata ng mga kalaban. Anong klaseng halimaw to? Isa na namang atake pinakawalan ng bida, bitbit ang puro malupit na lakas. Isang iglap, isang uppercut lang ni Gahang ang tumapos sa takbo ng laban. Napalipad ang mga kalaban na parang laruan, sabay bagsak sa lupa, durog ang mukha't dangal. Matapos magsibagsakan ang mga kalaban, naiwang tulala ang leader nila, mukhang hindi makapaniwala sa nangyari. Tahimik na ang paligid. Lumakad si Nogahang palapit, habang nakatingin sa natitirang kalaban. Sa harap niya ngayon, ang pinuno ng grupo, yung kanina patahimik pero halatang takot. Sino ka ba? Sigaw nito, habang pilit na nilalabanan ang panginginig. Ngumiti lang si Gahang. Trabaho lang. Maganda kasi ang bayad. Hindi na kinaya ng pinuno. Napasigaw ito, galit at desperado. Sige na, kunin mo na ang gusto mo. Magnanakaw ka. Mas masahol ka pa kaysa sa amin. Pero hindi sumagot si Gahang. Hindi niya kailangan ng palusot o paliwanag. Isang tingin lang niya, sapat na para sabihing tapos na to. Pero sa likod ng kanyang isip, may kutob siya. May mali rito. Habang nakasalampak pa sa lupa ang pinuno at umiiyak, nilapitan siya ni Gahang, relax lang, parang walang nangyaring rumble. Ano ba naman to? Akala ko ba kaya ako sumali sa Heavenly Dragon Association para iwas gulo, para hindi masaktan, at hindi mamatay? Bulong ni Gahang sa sarili, habang inaayos ang mga papel na hawak niyang kahon. Pero ayon, sa gitna ng tambak ng mga nakabulagtang bandido, si Gahang lang ang nakatayo, buo pa rin, walang kahit galos. Isa-isa niyang nilagpasan ang mga hindi na makagalaw saka umalis na sa lugar. Pagbalik niya sa Heavenly Dragon. Boss, pwede bang itanong? Akala ko pick up lang to, bakit mo naman ako pinadala sa pugad ng mga bandido? Reklamo niya habang kinakausap ang nakaupong gorilla. Ngumiti lang si boss habang inaabot ang supot ng bayad. Magaling ang ginawa mo. Heto ang bayad. Tumanggo si Gahang,
Ayos, at least, maganda nga ang bayan. Habang nilalamig ang gabi, may narinig sa loob ng gusali. Boss May, si Mandirigmang no daw nagrereklamo, kasi pinapunta mo siya sa hideout ng mga bandido. Makikita si Boss May at ang gorilya na sila pala ang nag-uusap sa loob. Bandit hideout. Bulong ni Boss May sa sarili, napailing habang pilit inuunawang hindi lang sinugahang pinapadala sa kung saan-saan. Kung tutusin, ilang mandirigma lang sa samahan ng may tapang na tawagin ang Immortal Village na simpleng pugad lang ng mga tulisan. Samantala sa gitna ng dilim ng kagubatan, tahimik na tumatakbo si Nogahang, ang walang takot na mandirigma. Kahit gaano pa karami ang misyon na pinapasok niya, may mga trabaho talagang nakakairita. Mabilis ang kanyang mga hakbang, at habang lumalalim ang gabi, mas nagiging makapal ang kalikasan sa paligid. Hindi nagtagal, ilang anino ang bumungad sa harapan niya. Mga tauhan na may suot na kakaibang maskara, tahimik pero puno ng masamang aura ang bawat kilos. Mas marami pang ganitong trabaho ang dumarating sa akin, tinatansya ang dami ng mga kalaban. At bawat misyon, mas marami lang akong nakikilalang mga weirdo. Kaya naisip ko, huminto muna saglit, isang malalim na hinga, isang saglit ng katahimikan, at saka siya tumingin ng diretso sa kanila. Kaya nagpa siya na akong, bahala na, aniya. Mabilis ang galaw ng kamay ni Nogahang may binunot siyang bagay sa bulsa bandang dibdib. At sa sandaling iyon ay sumiklab ang tensyon. Ang mga mata ng mga kalaban, natatakpan ng mga puting maskara, biglang nagkatinginan at naalarma saglit na takot na pilit nilang tinatago sa likod ng kanilang mababanggas na anyo. Ngunit nagulat na lang sila dahil kasulatan pala ang inihagis ni Nogahang sa kanila. Kunin mo, sabi ni Gahang sa lider ng mga tulisan, may bahid ng pagmamadali. Parang nararamdaman na niyang hindi siya ang kalaban dito siya ang biktima. Napangiti si Gahang, ngunit iba ang plano niya ngayon. Bumulong siya sa sarili, huminga ng malalim habang pinapanood ang mga nakapalibot sa kanya, siguro minsan, kailangan ko rin pumalpak. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagkaumay. Kailangan niyang kumawala sa ganitong buhay ang paulit-ulit na misyon na tila walang katapusan. Kaya sa gabing ito, nagpasya siyang hayaan ang sarili niyang mabaigo, kahit isang beses lang. Pagdating ni Nogahang sa kanilang himpilan, agad siyang sinalubong ng galit na boses ng kanyang superior. Ha, nabigo ka. Paano nangyari yun? Angal ng gorilya, halos lumabas na ang ugat sa noo sa tindi ng inis. Mas marami silang mga kalaban kaysa sa inaasahan, sagot ni Gahang, tahimik ngunit diretso. Tsaka, hindi pa rin ako ganap na naka-recover mula sa huling laban ko. Nagkibit-balikat pa siya, parang hindi alintana ang tensyon sa paligid. Hindi naman ako nasugatan, pero, alam mo na, minsan kailangan ding pumalpak. Napanganga ang gorilya, hindi makapaniwala sa narinig. Mandirigmang no, sigaw nito, halos manginig na ang boses sa galit. Ikaw mismo ang nagsabi sa akin na hindi ito delikado, palusot ni Nogahang. Ang sabi mo, ihahatid ko lang ang mensahe, pero bakit palagi na lang ganito? Napatingin si Gahang sa paligid mga bakas ng kanyang mga nakaraang misyon, mga sugat na di paganap na naghihilom, at mga alaalang gusto na niyang kalimutan. Isa sa 3 misyon, palagi akong solo. Reklamo pa ni Gahang. Paano kung mamatay ako? Sasagutin mo ba yun? Sandaling katahimikan, isang malalim na buntong hininga ng gorilya, at saka nagsalita. Siya na, matamlay ngunit may bahid ng pangungutya. At doon, napagtanto niya ang katotohanan tama ang kanyang kutob. Matapos ang pag-uusap, nakauwi na si Nogahang. Andito na si Papa. Sigaw niya sa kanyang mga anak, at masayang-masaya siyang sinalubong ng bata. Sa wakas, naging normal ulit ang buhay ni Nogahang. Hindi na siya late umuwi, hindi na rin lutang sa pagod. Nakapagpahinga na rin siya mula sa misyon habang masayang-masaya siya parang nakatakas sa impyerno. Pwede na ulit ako makauwi ng maaga, gaya ng dati. Gaya ng gusto ko. Tahimik ang hapon, tila ba may bago siyang simula. Pero habang lumalakad papasok sa kanilang tahanan, sa loob ng gusali, may ibang kwento ang umiikot. Lipat kay G-Hackdo nakaupo siya sa opisina. Abot tenga ang kanyang ngiti. Hahaha, napatawa siya, pero halatang pilit. Sabi ng tauhan niya, Boss, hindi ito nakakatawa. Di natin inakalang mananakaw ang mensahe. At doon nagsimula ang di inaasahang gulo. Hindi pala basta nanakaw lang yung mensahe. Sa loob ng silid, naging seryoso ang usapan at nagsalita si G-Hackdo. Hindi yun ninakaw. Sigurado akong sinadya niyang pumalpak. Paliwanag pa ni G-Hackdo. Oo, nagrereklamo siya sa trabaho. Pero para umabot sa ganito, malakas ang loob ni Gahang. Hindi ito katanggap-tanggap. Nagulat ang alagad. Sinadya, parang hindi niya maabsorb ang ideya. Tahimik ang silid saglit, tapos muling nagsalita ang matanda. Ama siya, ayaw niya siguro na inaagawan siya ng oras para sa pamilya niya. Pero kahit ganun, may mga bagay na hindi pwedeng palampasin. Sa isang iglap, lumitaw ang isang guhit sa mesa, isang dragon.
Malinaw na hindi basta-basta ang pinag-uusapan nila. Magkagayunman, napatunayan natin kung gaano talaga siya kalakas. Kaya simula ngayon, mas doble ingat na lang tayo kung saan natin siya gagamitin. At dito na nagtatapos ang kabanata, gaya ng paalala sa dulo. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-like at pindutin ang bell para sa susunod na kabanata.